Kapag sinabing Bukawi, Bulacan, anong unang naiisip mo? Ngayon sa Biyahe Pilipinas episode, bibisitahin natin ang bayan ng Bukawi, Bulacan. At ating papasyalan ang tinagurian nilang Korean temple inspired ang St. Andrew Kim Tae-gun Shrine. At alamin natin ang history. Kaya mga kabiyeros, sama kayo sa aming Biyahe Pilipinas episode. Let's go! Ahoy! What's up mga kabiyeros? Kumusta tayo dyan? Ayos na tayo lahat dyan. Okay, sabi mo, tumulaw natin mga kabiyeros. Meron tayo papasyalan dito sa bansang Bukawi, Bulacan. Ito yung tinatawag nila na Korean temple. Ayaw nyo kami na itulgad ko kayo at pasyalan natin ang isa sa mga tourist attraction dito sa may bandang Bukawi, Bulacan. Kaya mga kabiyero, samahan nyo muli ako sa Biyahe Pilipinas dito sa Bukawi, Bulacan. Let's go! Tapos yung may kawayan mula Valenzuela City, babagtakin din natin itong Makati Highway papunta sa Bukawi. Medyo maganda na panahon ngayon, hindi mga katulad yung nakaraang araw. Grabe, alas tigil ng ulan. At almost isang buwan na rin tayo walang upload at walang biyahe dahil medyo busy na naman. At ito, nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon na makapasyal ulit at magbahagi sa inyo sa ating pagbibiyahe. Nagamit lamang ang ating motor na sisyado. Nakakamiss talaga, sobra. Nakakamiss ang mag-live. Kahit dito man lang, malapit man lang dito sa kahit dito lang sa parte ng Bulacan, ito paano ay makapag-online at makapag-relax. Nasa sobrang busy natin sa trabaho na hindi lang sa simbahan at isa rin siyang nagiging tourist attraction na akala mo na nasa Korea ka. South Korea. Grabe, pinitang araw. Okay na po. Kasi naman lang umuulan at mahirap naman yung bumibiyahe tayo ng umuulan. Pero pag ganito pala, ang sarap. Nakakawin. Sana magpatuloy yung ganitong panahon sa ating mga kapwa riders na nag-relax at nag-aanoy pag ganitong weekend. Ayaw kay Google Map mula dito sa may bandang Marilao 12 minutes. Nandito na tayo sa exact location natin pupuntahan. Baka pala dahil available si Commander, sinama ko na lang yung pangalan ko, si Kuya Michael. Hindi pa lang nakawala ng OBR. May OBR pa rin ako. Masarap naman kasi bumiyahe kahit na mag-isa ka lang, kasama yung OBR ka. Di ako sanay na walang kumakapit sa bewang ko. 11 minutes. Lapit lang. Dami ginagawang kalsada dito. Ito ganitong panahon, maganda. Kahit magpagawa ka ng kalsada, dahil makarami pagawa ng kalsada, ganyan pasagay sa pirit ang araw.
SM Marilao na tayo. Yung nabubuo na ano. Ano ba yan? Parang XRP7 ba tawag yan? Inudugtong-dugtong na mula dito sa may bandang Marilao. Dahil available tayo ngayon, dito muna tayo magbibiyahe. Ituturo ko kayo dito lang bandang Bulacan. Medyo tanghali na rin kasi kami nakaalis. Ayun na lang naisip ko na puntahan. Isa sa mga nasa bucket list namin na punta, pero hindi namin mapunta kahit malapit. So, ngayon finally i-unlock na natin. I-explore natin kung gaano nga ba kaganda ang tinatawag nila na Korean Temple. Papasok na tayo ng Bukawi. Nakita ko siya sa isang vlog ng iba kung gano'n itsura niya. Maganda siya pinanood ko, kaya nga gusto ko mapuntahan na actual. Makita ko kung gaano nga ba kaganda. At syempre, itutulong namin kayo. At sana, lahat ng mga biyahe natin napupuntahan namin, sana napupuntahan nyo ng mga kabiyero. Sana pag ganitong panahon, mainit-init pa. Kasi yung mga panahon na talaga, susulitin mo talaga na mag-live ka. Kahit anong oras pa sa ganitong panahon. Sunod mga ginagawang kalsada dito. So, ito lang yung kalbaryo pag yung mga mananakay at sa mga motorista magtitis sa ganitong ginagawang kalsada. Pero siyempre, ginawa rin naman yun. Tapos lang, hirap lang makayan. Hirap lang ang pagdadaanan ng mga mananakay at motorista. Ginawa naman niya pag natapos naman yung kalsada nila. Dahil lalo na, pag sinabing Bukawi, kilala talaga sa lugar na hindi naman ako sa judgmental, pero narinig ko kasi pag sinabi nyo ng Bukawi, lubak-lubak. Sirang kalsada, kaya ngayon ito nire-return na nila. At saka parang tinataasan pa ata. Malaki naman ito masyado ng MacArthur Highway, hindi naman ito masyado siguro. Sa akin, hindi naman siguro nakakasagabal. Pero gano'n, pag lalo na pag oras na siguro, yan traffic talaga siguro. Kasi dalawang lane lang to, bali tatlong lane naghahati-hati sa kalsada na to. Dalawa sa kabila at isa dito. Pero pag lagpas mo naman dito, wala na, uli ginagawa kalsada. Dito lang naman umiyak sa bandang Marilao. Sabi dito, pwede dito magmotor na walang helmet no? Parang iba dito, hindi malakas na loob na hindi mag-helmet. Siyempre, mas maganda pa yung naka-helmet for safety ride kasi di mo rin masasabi kung naka-helmet ka para rin iba na, aksidente pa At least, kahit pa paano di malala. Pag wala kang helmet, ako napakadelikado talaga nun. Para kang nakikipag-patintero kaya nun yan. Kay San Pedro. Alam mo naman na aksidente ay hindi yan kumbaga hindi mo masasabi, hindi yan nakasatagay itong mangyayari ganyan. Talagang biglaan. Pag aksidente talaga. Ayaw mo yun sa gusto, pero pag abuti mo ng na-tempo ka na aksidente, wala talaga. Mendoza,
Street. Papasok tayo sa Mendoza Street, kakaliwa tayo. Kapit lang pala to. Akala ko dadaan pa sa ano, tawag doon, sa bypass road ng Bukawi. Hindi na pala sa kabila. Dito na. Dito nag-build up ng traffic. Ginagawa na naman kasada kasi dito. Sa kabila naman, sa bandang kaliwa naman. Yung kanina malapit ko sa Nissan Marilao nasa kanan. Dito na, nasa kaliwa naman na. Taasan yung mga ano dito. Yung mga kalsada, yung bahay, bababa na. Kawawa na lang sila na yung mababatak. Yung babahain. 750 meters para kumaliwa. Uy, lubog na. Mo, most business dito, bababa na dyan sa sobrang taas na kalsada. Ito, maluwag na ulit. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the sa mga inasal, kakaliwa tayo. Ito pala tanda sa mga inasal, kaliwa, then diretso lang, diretso lang. Ang laki ni Papa Jesus, oh. Ako yan na, ayun, oh. Laki na. Kaya na buhay. Simbahan. Ayun, laking simbahan. Ayun. Ito, simbahan ng Mormon. Sa Barangay Hall, Lolomboy. Papasok na pala tayo sa Lolomboy. Kapit na dito sa banda kaya ito. Sabi nga diretso, sabi ni Google Map eh. Hindi naman pala gano'ng kalayon. Sa amin kasi hindi gano'ng kalayon eh. Mula Valenzuela hanggang dito sa Bukawi. Taglit lang. Saan yun? Basta tayo nagdiretso. Ayun. Eh, may karatula. Sign of St. Andrew. Ayun, dito kaliwa. Parang dead end, tapos sabay kakaliwa. May karatula naman, hindi naman maliligo yung mga nais na pumunta dito. Tingnan natin, magpapalibad tayo ng drone mamaya kung gaano nga ba kaganda. Kaliwa, ayun, kanan pala. Nga, karatula. Ayun, nga. Tapos dulo. Nakuha mo ba yung selfie stick ko yan? Ano, hindi no? Ayun. Ito na yung gate. Friday to Saturday. All events, photoshoot are for appointment. Tuesday to Thursday, Catholic Mass every Sunday. All events of photoshoot are appointed. Ang ibig sabihin? Entrance fee, 20 pesos.
ganda. Oh, yeah. Galing, ang ganda. Pinapapang tayo din. Oh, yeah. Ganda nga po. Magandang tanghali po. Entrance lang po. Opo. Ito lang po isa sa katin. 50 pesos lang. Ito ang Shrine of St. Andrew Kim Tae-gun, isa sa mga kilala at magandang simbahan Katoliko na matatagpuan sa bayan ng Lolongboy, Bocaue, Bulacan. Dati tinaguriang Korean Temple in Bulacan. Kilala ang St. Andrew Kim Tae-gun Shrine dahil sa angking ganda ng istruktura at Korean Temple na maaaring makita sa bansang South Korea. Isang lugar na presko at maaliwalas at maaaring pasyalan ng buong pamilya, barkada at mga magkasintahan. Ang St. Andrew Kim Tae-gun ay isang sagradong lugar na maaaring magnilay-nilay at magdasal. Ito ang museo ni St. Andrew Kim Tae-gun na maaaring pasyalan at alamin ang kanyang kasaysayan. Hindi tayo pinalad makapasok sa museo ni St. Andrew dahil ito ay sarado sa araw ng aming pagpunta. May marami pa naman pagkakataon na uli na makabalik dito. Namamanga ako sa sobrang ganda ng istruktura at pagkakagawa ng shrine na to. Halos pulidong-pulido at buhay na buhay. Namamangha ako sa sobrang lawak ng lugar na to. Halos bawat sulok at bawat lugar pwede kang magpa-picture. Animoy nakarating ka na sa South Korea dahil sa ganda ng lugar at lawak nito. Kahit sa katirikan at kainitan ng tanghali, halos di mo mararamdaman yung sobrang init ng panahon dahil sa presko na hangin at nakaka-relax na lugar. Dito ka makakahanap ng peace of mind sa lugar na to. Tahimik sobra. Ito ang Shrine of St. Andrew Kim Tae-gun, isa sa mga kilala at magandang simbahang Katoliko na matatagpuan sa bayan ng Lolongboy, Bocaue, Bulacan. At isa sa patron santo ng mga taga Lolongboy, Bocaue at ang kauna-unahang Koreanong pari na si St. Andrew Kim Tae-gun. Si St. Andrew Kim Tae-gun ay isang paring Koreano tumakas at nag-aral sa Dominican Convent sa Lolongboy, Bulacan.
At isa sa magandang parte ng lugar ito ay ang likuran o gilid ng shrine. Dito mo matatagpuan ang mga nagtataasang bamboo at isang hallway na maaaring lakaran at magpa-picture. Alam niyo, sa totoo lang mga kaberos, itong spot na to ang pinakamaganda talagang na ikutan namin dahil dito napaka-presko ng hangin at ang sarap tumambay dito. At mas pinakamaganda dito magpa-picture. Nakaka-relax na lugar na to. Ito yung pinakamagandang parte para sa akin ng Kim Tae-gun Shrine. Sobrang nakaka-relax, tas ang ganda, napaka-greeny ng ambience ng lugar na to. Sa totoo lang, dito lang kami nagtagal, nagtambay. Mga ganitong lugar nakikita ko lang sa mga anime at sa mga portrait. Akalain mo actual ko nakita at napuntan ang ganitong kagandang lugar. Sa mga oras na to habang naglalakad kami, napakalamig ng simoy ng hangin, napaka-fresh at masarap sa pakiramdam yung habang dumadampi yung hangin sa katawan mo. Parang nakaka-relax, nakakagaan ng pakiramdam, parang nakaka-stress reliever. At tingnan mo yung lugar, sobrang solid, ang ganda-ganda. Kaya hindi na ako nagtataka bakit dinarayo siya ng mga prenup at mga photoshoot sa sobrang ganda ng lugar. Halos pinupuntahan siya. Sa halagang 50 pesos na entrance na binayaran namin, sulit na makapagpahinga kami at mag-kolekta ng mga picture at mag-picture kami dito. Sayang di tayo pinayagan magpalipad ng drone kasi ang pagpapalipad ng drone ay pinapayagan nila kung may appointment ka, may photoshoot o prenup ka lang. Pwede ka magpa-reserve o advance reservation sa kanilang page o sa kanilang contact number kung nais mo magpalipad ng drone. Yun ang sabi na nakausap ko. At di rin niya alam kung magkano rin ang babayaran. Sayang di tayo nagkaroon ng pagkakataon na paliparin natin si Padayon sa Himpapawid. Muli, maraming salamat mga kabiyero sa pagsama sa amin sa Biyahe Pilipinas dito sa Bocaue, Bulacan. Ako, si Rex TV, ang official na kabiyaheros at libre tour guide nyo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Biyahe Pilipinas Travel Motovlog. #Biyahe Pilipinas. #Pilipinas muna.